Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa lugar ni Lacona ay nakaupo si Diego sa isang bato. Si Diego ang anak ni Lacona. Inuutusan niya ang dalawang tauhan nila na magsuntukan para magkaroon siya ay maaliwan. Pinagsabang niya mga ito upang siya ay masiyahan. Mga hampas lupa kayo. Hindi nyo ba naiintindihan ang mga sinabi ko dahil ba wala kayong pinag-aralan at mga bobo kayo? Tanong niya sa mga alipin. Dapat ganito. Dapat lagyan nyo ng lakas ang bawat suntok nyo. Utos niya sa mga ito habang minamwester pa ang pagsuntok. Napatigil naman ang dalawang alipin at napatingin sa kanya. Kapwa sila may mga pasa na sa mukha dahil sa natamong suntok sa isa't isa na inutos ni Diego. Hingal na ang dalawa at halatang pagod na ang mga ito ngunit hindi pa inatutuwa si Diego sa kanila. Bakit kayo huminto? Wala na ba kayong mga isip? Gusto nyo bang makita ang mga anak at asawa nyo na mamatay sa gutom? Pananakot niya sa mga ito. Napakagatlabi na lang ang dalawa dahil wala silang magawa kundi ang sumunod sa utos nito dahil madadamay pati ang kanilang pamilya kapag hindi sila sumunod sa nais nito. Kaya nagpatuloy sila sa pagsuntok sa asatiza upang mabigyan ng kasiyahan si Diego. Yan ganyan. Mas gusto ko yang ganyan. Tama, ganyan ang tamang pagsuntok, aliw na saad nito. Wow, ang galing, biglang singit naman ni Lloyd at tumabi pa kay Diego. Halos lumabas ang kaluluwa ni Diego nang makita niya si Lloyd na nakatabi sa kanya. Palagi ka na lang natatakot kapag nakikita mo ako. Pinapahiya mo ko palagi, wika niya. Sino sila? Tanong niya habang nakatingin sa mga alipin na ngayon ay tumigil saglit sa kanilang ginagawang pagsusuntukan. Sila ang mga hampas lupa ng mga utusan sa bahay. Sagot ni Diego. Ang pagkakaroon ng hierarchy ay talagang maganda. Pwede kang magkaroon ng ganitong kasiyahan. Pwede ko rin ba subukan? Tanong niyang nakangiti. Ano? Pakiulit? Tanong ng takot at nanginginig na si Diego. Hayaan mo na akong sumali. Gusto ko din subukan. Saad niya at tila sabik maranasan ito. Hindi, bakit ko naman papayagan na makipaglaban ka sa kanila? Tanong nito. Anong sinasabi mong buwang ka? Inuutusan kitang makipaglaban. Hindi ako, sabi niya. Nanigas sa gulat si Diego sa kanyang narinig. Oo tama, ikaw ang sa red corner at ang sa blue corner naman ay siya. Salaysay niya at itinuro si Javier. Naglabas lang ng hininga si Javier na tila ang ibig sabihin ay napakadali naman ang pinapagawa sa kanya ni Lloyd. Dahil isang utos ito ng anak ng Count. Wala akong pagpipilian. Kaya maghanda ka na, saad ni Javier at inilabas ang kanyang aura sword. Sandali. Ano yan? Tigilan mo yan. Itago mo ang espada mo, wika ni Diego na pinagpapawisan sa takot. Bakit gusto mong pahintuin? Pwede ka naman kumuha din ng espada kung pakiramdam mo ay lugi ka. Hindi naman problema ang espada dito, sabi naman ni Lloyd. Pakiusap, pakawalan mo ko, pakiusap niya kay Lloyd habang nakayuko sa harapan nito. Sa palagay ko ay sobra ata ang isang swordmaster, tama ba? Tanong ni Lloyd. Kung ganoon, ako na lang ang kalabanin mo. Wika nito habang tumatawa ng pangdemonyong tawa at ganon din ang pagmumukha nitong malademonyo. Lalong pinagpawisan naman si Diego sa narinig at itinago na ni Javier ang kanyang espada na tila nainis ng bahagya dahil hindi naman niya pala kailangang makipaglaban pa. At walang ano-ano ay biglang sinuntok ni Lloyd si Diego. Sa tindi at lakas ng suntok niya ay natanggal ang dalawang ngipin nito. Ito ang dokumento na nagre-request na makabalik ka sa school. Isusulat ko din ang ginawa mo ngayong araw dito. Saad niya habang sinusulatan ang dokumento. Pakiusap, huwag mo isulat yan. Hiling ni Diego. Ano ba, bakit ba palaging mong inuutusan ang mga tao na huwag gawin ang mga bagay-bagay? Anak ako ng Count, baliw ka. Wika niya at ipinakita na naman niya ang itsura niyang mukhang gangster na nagpang-inig ng laman ni Diego. Inutusan na ni Lloyd si Goming na dalhin sa school ni Diego ang dokumento at syempre kasama si Podong na nakasakay sa likuran ni Goming. Napatingin si Lloyd sa dalawang alipin na ngayon ay nakayuko sa kanyang likuran. Mag-relax kayo. Pumunta kayo sa Frontera at hanapin niyo si Sir Bayern. Simula ngayon ay mga taga-Frontera na kayo, kaya siguraduhin niyong magtratrabaho kayo ng maigi. Wika niya sa dalawa habang papaalis. At itinaas niya pa ang kamay tanda ng pamamaalam niya sa dalawang alipin na ngayon ay residente na ng Frontera. Mangiyak-ngiyak naman ang dalawa sa kanilang narinig dahil sa wakas ay makakalaya na sila sa pang-aalipusta sa kanila ng pamilya ni Diego.
Sa kwarto ni Lacona ay makikitang natutulog ito, at bigla na lang napasigaw at napabangon ito dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip. Lumabas na naman sa panaginip ko ang lalaking yon, nakakainis naman ang panaginip ko para umpisahan ang umagang ito. May kumatok sa kanyang pinto at napatingin siya rito. Viscount, may sasabihin ako sa'yo. Wika ng kumakatok sa kanyang pinto. Sinong baliw ang maglalakas ng loob na kumatok sa pintuan ko? Umalis ka ngayon din, inis na utos nito. Mahalaga ito. Kailangan ko agad itong sabihin sa'yo. Sagot naman ito. Sino ka bang hampas lupa ka para sagutin ako? Nakalimutan mo ba kung ano ang pakiramdam ng malatigo? Saad nito at kinuha ang kanyang latigo. Binuksan niya ang pinto upang malatigo kung sino man ang nasa likod nito dahil sa pag-iistorbo sa kanya nito. Ngunit nagulat siya nang makita ang malahalimaw na mukha ni Lloyd pagbukas niya ng pinto. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, bati ni Lloyd sa malahalimaw niyang mukha. Sa tindi ng takot at gulat ni Lacona sa pagmumukha ni Lloyd ay natambay ito at biglang nahimbing at nakatulog. Ang mukha ko ba ay nakakapangilabot? Tanong niya kay Javier habang nakangiti na tila isang baliw na kakatakas pa lang sa mental. Hindi ganyang mukha ang magugustuhan makita ng mga tao. Saad ni Javier na tila nandidiri sa pagmumukha niya. Lumabas sila sa kwarto ni Viscount. Nakaakbay pa ang ating bida sa nakapantulog pang si Viscount habang nasa likod lamang si Javier. Viscount, ang lupain mo ay nagsisimula doon at nagtatapos hanggang doon. Sabi niya at itinuturo ang lupain na binanggit niya. Ipapatag ko ang lupain yan para gumawa ng isang quarry at paghaukay, tandaan mo ito. Salaysay niya. Sandali, bakit bigla-bigla mo naman yan gagawin? Tak ang tanong nito. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Kailangan pa bang isa-isahi ko sa'yo lahat ang tungkol sa atin? Tanong niya habang hila-hila ang bigete nito. Mas magandang gumamit ng granite kaysa sa semento para sa construction ng imbornal. Dahil hindi agad ito masisira o madedestabilize sa darating pang mga panahon. Isip niya, okay, oras na para umpisahan ang construction sa highway na mula sa ating quarry patungo sa ating county. Isa itong tuwid na daan, sigaw niya sa mga trabahador. At sumigaw din ng mga ito tanda nang sila ay handa na magtrabaho. Napatingin ng isang trabahante sa mansion ng Lacona. May nakaharang sa daan kung saan tayo mag-uumpisa, tanong nito. Isa itong tuwid na daan, sigaw naman ni Greg at inumpisahang wasakin ang nakaharang na parte ng mansion ng Lacona gamit ang masong hawak niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Lacona nang makita niyang gibana ang isang bahagi ng kanyang mansion. Huwag kang mag-alala, gagawa kami ng bahay para may matirhan ka. Papalipatan namin ang mga tauhan mo sa mansion namin at bibigyan ka namin ng isang tao para tulungan ka sa mga gawain mo. Saad niya na nagpanganga kay Viscount. Sa loob ng isang tent ay naruroon sina Viscount at Diego kasama si Melika. Nakatungo lang si Melika habang nakaupo sa isang bato. Tumingin siya sa mag-ama na nakaupo sa isang sulok at nanginginig. May kailangan ba kayo? Tanong niya. Wala, sagot ni Viscount na nauutal-utal pa. Ang Apia Highway na ginamit sa pagtransport ng granite at ang pag-supervise ng quarry construction ay magiging trabaho ni Sir Byron. Nalagpasan na niya ang level ng pagiging veterano at naabot na niya ang level ng pagiging maestro. Saad ni Lloyd na ipinagkakatiwala kay Sir Byron ang trabaho. Hindi na din kailangan pa o mag-alala para patagin ang ating mga kabundukan para paghandaan ang construction ng quarry dahil nandyan naman si Bibeong para gawin yon. Meron ding maraming mga halimaw na handang tumulong sa trabaho sa ating county. Dagdag niya. Habang ang 5 halimaw na inampon ni Sir Byron noon ay lumaki na at nakakatulong din sa trabaho. Ang mga elves ang nakatoka sa construction ng apartments. Kaya na nilang gawin ang paulit-ulit na gawain dahil sa kanilang pambihirang pangunawa at pambihirang lakas, isip niya. Karne, beef, sigaw ni Mira upang magkaroon ng gana sa pagtatrabaho dahil sa kapalit na karne nito. Ang problema na lamang ay ang putik. Isang semi-solid na slurry na naproproduced mula sa industrial process, water treatment, wastewater treatment at on-site sanitation system. Kailangan ko bang utusan ng mga engineers para hukayin ito gamit ang kanilang mga pala? Hindi ito makatarungan. Pwede silang masuffocate ng laso na mula sa mga gas. Ang pinakamagandang solusyon ay sunugin itong lahat na may matinding init tulad ng ginagawa ng modern technology ngayon,
pwedeng si Javier, ako o si Belle ang gagawa niyan, pero nakakabaliw. Baka may kung ano sa loob. Paano namin gagawin yon araw-araw? Saan ba ako makakakita ng alipin na alam kung paano gamitin ang init at kayang magtrabaho sa sewers araw-araw? Tanong niya sa sarili at napahawak pa siya sa kanyang ulo habang nag-iisip. Sandali, may kilala akong alipin na ganoon. Ngiting wika niya nang makahanap ng solusyon sa kanyang problema. Pumunta siya kasama si Javier kay craftsman dwarf na si Master Cordigos. Gusto mo akong gumawa ng baluti na gawa sa Elencia Trisap? Bakit kailangan mo ng ganoon? Manghuhuli ka ba ng dragon o kung anuman? Tanong nito. Oo, maiksing sagot niya habang nakangiti. Sino naman ang gagawa niyan? Tanong muli nito. Siya, sagot niya sabay turo kay Javier na nasa likod niya. Napatingin naman si Javier kay Lloyd na tila hindi ito makapaniwala at hindi man lang siya nito sinabihan ng plano nito. Napasimangot na lang siya dahil wala naman siyang magagawa kundi sumunod sa baliw niyang master. Sa isang liblib na lugar sa silangang bahagi ng kabundukan. Sa loob ng isang kuweba ay nakaupo ang isang dragon. May ibinato ito at tumalsik sa di kalayuan. Kainis. Ayoko na, wika nito. Nakaupo ang dragon sa mga gemstones na naruroon. Ang dami masyadong gemstones. Bakit hindi ko sila kayang pinuhin? Wika nito na tila-tila nawawalan na ng pag-asa. Tumulo ang tubig mula sa stalactite sa kuweba. Napabuntong hininga ang dragon. Gusto kong maikasal. Itong walang kwenta kong mga kamay. Itong sinumpang mga kamay na to, saad nito habang nakatingin sa kamay nitong may matatalas na kuko. Kailangan kong makagawa ng maganda at masarap na hiyas para maipakain ko sa aking mga hatchling at pagkatapos nun ay dun lang ako kikilalanin bilang isang may kakayahan na lalaking dragon. Magaling akong sumira ng mga bagay, pero yan ang pinakaayaw ng mga babaeng dragon. Ang paggawa ng hiyas ay hindi ganito kahirap noon. Ito ay madali lang tulad ng pagplunder ng kastilyo ng mga tao. Salaysay niya, at sinubukan niya muling gumawa ng hiyas ngunit nabasag itong muli. At mangkidnap ng mga dwarves para gawin ang trabahong ito. Pero isang araw, ang kinilalang hari ng dragon ay nagpakasal sa isang babaeng tao at idineklara ang Dragon's Commandments. Lahat ng dragon ay pinagbabawalang sa pagplunder at pananakot sa ibang lahi. Lahat ng dragon ay kinailangang pumunta sa vein ng ore at gumawa ng sarili nilang hiyas. Ang mga nakakainis na malulupit na to. Gumawa sila ng rule pagkatapos nilang makakuha ng maraming hiyas mula sa pagplunder at pananakot. Paano nila nagagawang umaktong mabait at hilingin sa mga mas batang henerasyon na gawin ang ganoong bagay? Basta ka na lang tumanda at lumaki ng mabilis at mamatay, sunod-sunod nitong saad sa kanyang sarili. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Wika ng isang nilalang na ikinagulat ng dragon. Nakakita na din ako ng mga matatandang henerasyon. Mga nanghuhula ng stocks at nakakakuha ng maraming pera, at sinasabi nila sa mga nakakabatang henerasyon na ang panghuhula ng stocks ay masama, dagdag nito. Isang taong nakasuot ng baluti. Buong katawan nito ay may baluti mula ulo hanggang paa. Isang tao? Nalagpasan mo ba ang mga patibong na ginawa ko? Tanong niya rito habang nanlilisik ang mga mata. Oo, gusto naming makausap ang magaling na dragon na tulad mo. Pasamantala naming dini-activate ang mga patibong. Sagot ni Lloyd. Si Lloyd at Javier ang mga taong nakabaluti. Sa likuran ni Lloyd ay tila kakarating lang ni Javier at hinihingal-hingal pa ito. Nag-iipon ng apoy ang dragon at handa itong ibuga sa kanila anumang oras. Ikaw si Solites, tama ba? Meron akong magandang proposal para sa'yo. Pagpapatuloy niya. Mamatay kayo, wika ng dragon at ibinuga sa kanila ang apoy na kanina lamang ay iniipon nito. Hindi ko magawang ikasal dahil sa inyong mga tao kayo. Mamatay na kayo, galit na wika nito habang patuloy na binubugahan sila ng apoy. Nagtaki agad sila ng kanilang mga mukha dahil binuksan nila ito kanina ng bahagya. Alam ko na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang temper. Wika ni Lloyd. Ano na ngayon ang plano? Tanong naman ni Javier. Plano? Di ba sinabi ko na sayo? Sagot niya. Kailan mo sinabi? Hindi ko natatandaang may sinabi ka. Tugon nito. Tuloy-tuloy pa din ang buga ng apoy ng dragon habang ang dalawa ay patuloy ding nag-uusap na tila walang nangyayari. Dahil ang kanilang mga baluti ay gawa sa Elencia Trisap kaya hindi ito tinatabla ng init ng apoy. Tatalunin mo ang dragon. Sagot niya. Yan ang resulta, hindi ang plano. Wika nito.
Tumigil ka na sa pagbibiro at sabihin mo na sa akin kung ano ang dapat kong gawin, saad nito. Sinundan kita hanggang dito dahil nagtitiwala ako sa plano mo. Dagdag nito, Step 1, makipaglaban ka. Step 2, talunin mo siya. Sagot nito sabay tulak kay Javier mula sa pinagtataguan nilang malaking bato. Go, go, go. Kaya mo yan, sabi niya. Ang dragon ay patuloy pa din sa pagbuga nito ng apoy. Nakita ng dragon si Javier at nakaluhod ito dahil sa pagkakatulak ni Lloyd rito. Ayos lang siya kahit na binugahan ko siya ng aking dragon breath, tak ang tanong ng dragon. May special bang kapangyarihan dyan sa suot niyang baluti, dagdag nito? Nakakagalit ito. Kung ganoon, wawasakin na lang kita sa aking nakakamatay na lakas, sigaw nito. Sumilip naman ang ating bida mula sa tinataguan nitong bato. Kaya mo yan, pag-cheer niya kay Javier. Napatingin na lang si Javier sa kanya dahil wala naman siyang magagawa pa kundi sundin ito. Hay nako, talaga naman, nasambit na lang niya at inilabas na ang kanyang aura sword at hinarap ang dragon. Pumadyak ang dragon sa lupa at nag-iba ito at tumalsik ang ibang lupa na nasira rito. Napatras naman si Javier. Ikaw langaw ka, galit na wika nito at patuloy sa pag-atake kay Javier. Ngunit magaling ang ating magiting na kabalyero at naiilaga niya lahat ng pag-atake ng dragon. Kainis. Galit na ako, sigaw nito na sobrang naiinis na sa nangyayari. Ano yun? Sa aking palagay ay kaya ko itong gawin, tak ang tanong niya sa sarili. Napasilip muli ang ating bida sa labanan ni Javier at ng dragon. Inaasahan ko na talaga ito, ngiting isip niya. Habang talagang nahihirapan siya na tulad ng nabasa ko sa nobela, mananalo pa din si Javier. At ang lakas ni Javier doon sa nobela ay level ng kaka-awakened lang na Swordmaster. Medyo malakas lang siya ng kaunti sa Reyna at kay Kyle. Pero ngayon, mas malakas pa siya kaysa sa isang average na Swordmaster. Siya ay nasa level na ng isang high Swordmaster, tuloy-tuloy niyang isip habang pinapanood ang labanan sa pagitan ng dragon at ni Javier. Walang paraan para matamaan siya ng bata at mahinang si Solites, dagdag niya. Tila baga wala ngang kahirap-hirap kay Javier ang pakikipaglaban sa dragon. Madali niyang naiilagan ang bawat pag-atake nito sa kanya. Ano yun? Tumalon ba ang taong yun sa hangin? Tak ang tanong ni Solites nang makitang niyang tumalon ng mataas si Javier. Ayos. Dahil dito, nagagamit ko ang blast para makagalaw ng mabilis sa hangin, isip ni Javier habang tila nolipad sa hangin sa taas ng kanyang talon gamit ang kanyang blast. Ginamit niya ba ang natutunan niyang footwork mula sa mga elves para magawa niya ang mana foothold sa hangin? Nagagawa talaga ng isang bida ang lahat. Isip naman ni Lloyd. Tila lumilipad si Javier sa hangin gamit ang blast. Napalingon-lingon naman si Solites rito dahil sa gulat at pagtataka niya sa kanyang nakikita. Kahit na batang dragon ito, isa pa rin ito sa pinakamalakas na nilalang sa mundo. Hindi ko ito basta-basta mapipinsala ng ganoon kadali, wika niya. Ginamit ni Javier ang kanyang mana heart at inipon ang mana nito patungo sa kanyang aura sword upang atakihin si Solites. Aura blast, sigaw niya at inatake ang dragon. Nataman si Solites ng aura blast niya sa bandang dibdib nito. Napatingin ito sa dibdib niya at unti-unting nawala ang aura mula rito. Nagkaroon ng maliit na buta sa dibdib nito. At dahan-dahan itong napaluha at sumigaw. Ang sakit, sigaw nito. Ang sakit-sakit, sobrang sakit, tuloy nitong sigaw. Tara, laban na, pagyayaya ni Javier kay Solites. Teka lang, sandali, hindyang pakiusap nito dahil nasasaktan pa ito sa ginawang pag-atake ni Javier. Paano ang isang dragon ay takot sa isang tao? Sa palagay ko, ganito ang itsura ni Solites kapag siya ay natatakot. Isip ni Lloyd habang nakangiti. At inihalin tulad niya ang pangyayaring ito sa isang lalaking natutulog at isang FSO salagubang. May isang tao na natutulog sa kanyang kwarto habang biglang lumitaw ang isang insekto at sinusubukang maghamon ng away. Isip niya, "Hoy, gusto mo ba mamatay?" Mayabang na tanong ng salagubang. Eto ang tikman mo, wika ng taong kanina ay natutulog at nag-spray ito ng isang insecticide sa salagubang. Ngumiti lang ang insekto habang ini-sprayan ng insecticide at nagsimula itong lumipad sa paligid. Patuloy niyang isip, hinabol ng tao ng pamalo ang salugubang ngunit hindi niya ito matamaan. At ang huling panira, isip niya,
Ang ginawa ng insekto ay kumuha ng isang ballpen at itinusok ito sa dibdib ng lalaki. Alam ng lahat kung gaano kasakit ang matusok ng ballpen. Lahat ay mababaliw kapag may isang nakakatakot na organism na patuloy kang inaatake. Parang ganyan ang nangyayari kina Javier at Solites ngayon. Dagdag niya, inilabas muli ni Javier ang kanyang aura sword at unti-unting lumalapit sa takot at mang-iyak-iyak na si Solites. Sandali lang, may importante akong sasabihin sa'yo, wika ni Solites. Nagtaka naman si Javier sa kung ano ang nais nitong sabihin sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na, saad nito sabay suntok kay Javier. Malakas na kalabog ang narinig. Nang kanyang inalis ang kanyang kamay ay tanging bakas lang ng kanyang kamay ang kanyang nakita sa lupa at wala si Javier. Nagtaka siya rito dahil akala niya ay tinamaan niya ito. Nanlagkit ang pawis niya nang maramdaman niya ang presensya ni Javier sa kanyang likod. Nag-ipon ng mana si Javier sa dulo ng kanyang aura sword at handa itong atakihin ang dragon anumang oras. Tinira ni Javier ang dragon at tinamaan niya ito sa bandang balikat nito sa likod. Napasigaw sa sakit si Solites. Ang sakit, sigaw nito habang naluluha-luha pa. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Javier. Tama na, pagmamakaawa nito. Ang sakit talaga. Ang sakit-sakit, patuloy nitong sigaw. Habang inaatake ni Javier si Solites ay kampanteng nakahiga naman sa isang gilid si Lloyd at nanunood sa mga nangyayari. Ayos. Nangyayari ang lahat ayon sa plano. Ang susunod na gagawin ni Solites ay halata na, isip niya. Smoke screen breath, saad ni Solites at naglabas ito ng usok upang mahirapan si Javier na makita siya. Ikinumparang muli ni Lloyd ang mga pangyayaring ito sa taong natutulog sa kanyang kwarto at sa insekto. Paano kung hindi umepekto ang bug spray at patuloy na nanalasa ang nilalang na ito? Ang tanging pag-asa lang ay ang tumakas palabas, isip ni Lloyd. Ngayon na, sigaw ni Solites at bigla itong nagpalit anyo at naging tao. At tulad ng hula ni Lloyd, tumakbo din ito palayo kay Javier. Mama, isip ni Solites habang tumatakbo palayo kay Javier. Nagtaka naman si Javier dahil biglang nawala ang malaking dragon. Haha, hindi nila ako makikita rito. Isip ni Solites habang nakatago sa likod ng bato at nakatingin sa nakatalikod na si Javier. Teleport saad nito at itinapat ang kanyang mga daliri sa sentido at nabalot ang kanyang ulo ng aura na kulay pula. Ngunit tila nagkamali siya at parang nasobrahan ang ginawa niya at tinamaan siya ng tila kidlat na pula. Napatingin naman ang nakatalikod na si Javier kung saan siya nagtatago. Napahiga si Solites sa kanyang natamo at napahandusay sa lupa. Ay tama, nag-install nga pala ako ng anti-teleport trap. Baliw ako noon. Pero mas baliw ako ngayon. Isip niya, nakarinig siya ng mga hakbang na papunta sa kanya. Hayaan mong muli akong magpakilala sa'yo. Dakilang dragon na si Solites. Ako ang panganay na anak ng Count ng Frontera, ako si Lloyd Frontera. Pagpapakilala ni Lloyd at nakayuko pa ito. Tumayo si Solites. Ano, hindi naman ako dragon, pagtatanggi naman niya. Napangiti naman si Lloyd sa sinabi ni Solites. Asan ba ako ngayon? Bakit ako naririto? Gusto ko na lumabas. Patuloy nitong pagmamang-maangan. Hindi niya napansin si Javier sa kanyang likuran at handa siyang atakihin ng aura sword nito. Iwinasiwas ni Javier ito at tinamaan ang likod ni Solites. Napasigaw ito sa sakit. Tulad ng inaasahan, ikaw nga ang dakilang dragon. Ang matamaan nito ay hindi nagtatapos sa pagsigaw. Saad ni Lloyd, anong meron sa inyong dalawa? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Yak nitong tanong habang nakahawak sa masakit nitong likod. Sagutin niyo ko, sigaw nito. Sinabi ko na kanina na naririto kami para mag-offer sa'yo ng magandang proposal. Ngiting paliwanag naman ni Lloyd. Di dapat pinag-usapan natin ito kaysa sa ganito ginagawa niyo sa akin, tugon nito na lumuluha pa din. Dahil sinubukan mo kaming patayin, ang aking escort ay nagulat at lumaban. Ito pahintuin ko na. Paliwanag niya sabay tawa. Ganoon ba, ano ba yung sinasabi mong proposal? Tanong nito at nakairap ang mga mata kay Javier. Ayos, sumasang-ayon ang lahat sa plano, magaling. Isip ni Lloyd habang nakangiti ng malademonyo. Nang sinalakay ni Solites ang mga elf sa nobela, halatang meron siyang anger issues. At imposibleng makipag-usap sa dragang tulad niya, kaya kinailangan ko ng puwersa. Lahat naman ay nare-resolba ng ganyan.
Isip niya at ihinalin tulad na naman ang mga nangyayari sa isang gangster na customer at manager na maskulado ng isang kainan. Bakit ganito ang noodles na to? Bakit ang itim? Tawagin mo nga ang manager, sigaw ng customer at itinapon ang in-order niyang noodles. Ako ang boss rito, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Gusto mo bang i-remake ito para sa'yo? Tanong naman ng manager. Hindi. Kakainin ko ito. Masarap ito. Wika naman ito habang kinakain ng noodles sa lapag. Kailangan lang nating panatilihin ang ating composure sa presensya ng malakas na tao, dagdag ni Lloyd. Kahit siya ay napahinahon ko, ang dragon ay isa pa ding dragon. Dahil ang pride niya ay nasaktan dahil sa mga tao, mahirap mag-umpisa ng negosasyon. Isip niya, ikaw baliw ka, baleng naman niya kay Javier na ikinagulat naman ito. Tignan mo tong walang pakundangang taong ito, dagdag niya na kunwaring pinapagalitan si Javier. Ang lakas ng loob mo, ikaw para gawin yan sa isang dragon. At ginamit mo pa ang espada mo? Sinong nagsabing gawin mo yan, ikaw na baliw ka, tuloy-tuloy na wika niya kay Javier at may paduro-duro pa siyang nalalaman. At ang kawawang si Javier na tila nagpipigil ng galit at takang-taka sa mga naririnig niya. Huwag mo itong gagawin muli sa dakilang dragon. Mabuti na lang at may mabuti siyang puso. Kung hindi siya ang nadatnan natin baka nasunog na tayo ng buhay. Ikaw baliw ka. Ngayon pumunta ka na doon, lumuhad ka at itaas ang iyong mga kamay. Utos niya kay Javier. Habang sa likod ay pangiti-ngiti naman si Solites nang makitang pinapagalitan si Javier. Gulat na gulat si Javier sa inutos sa kanya at tinitigan lang niya si Lloyd. Iniisip niya kung tama ba ang kanyang mga naririnig. At talaga naman. Nabibingi ka na ba? Hindi mo ba ako naririnig? Tanong niya sa pangit niyang pagmumukha. Walang nagawa si Javier kundi ang sumunod kahit labag ito sa kanyang kalooban. Namumula ang mukha ni Javier dahil sa pinipigilang galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumuhad tulad ng utos sa kanya ni Lloyd. Pakiusap, umupo ka rito Mr. Solites. Pang-uuto ni Lloyd. Okay. Sagot naman ito. Meron lang akong simpleng katanungan. Wika niya habang nakayuko sa harapan nito. Okay, ano ba yan? Tanong nito na nakaupo na sa bato. Ang malumanay ng ngiti sa mukha ni Lloyd ay biglang nag-transform ng pang-serial killer ng ngiti. Gusto mo bang may kasal? Tanong niya. Ano? Papaano mong nalaman? Gulat na tanong nito. Alam namin na hindi ka magaling mag-ukit ng hiyas gamit ang iyong kamay at hindi ka makagawa ng maayos at desenteng hiyas, tama ba? Saad niya habang nakayuko pa din at si Javier ay nakataas pa din ang kamay habang nakaluhod. Sandali lang, paano mo nalaman yan? At paano mo nahanap ang aking pugad? Sunod-sunod na tanong nito. Ikakasal ka sa loob ng 10 taon. Saad niya, wow, talaga? Tuwang sagot nito. Hindi yan, sagutin mo ang tanong ko, wika naman ito. Excited ka ba na sa wakas ay magkakaroon ka na ng isang loving relationship sa isang babaeng dragon? Muli niyang tanong. Siyempre naman excited ako. Hindi yan, sagutin mo ang tanong ko, ulit-ulit nito. Pilit na nilalayo ni Lloyd ang usapan sa tanong ni Solites. Pwede na kayong mamasyal sa Arctic habang magkahawak ang inyong mga kamay, magpalitan ng mga love letters gamit ang inyong telepathy, at gamitin ang ilaw na nagmumula sa buwan para makagawa ng magandang tail hearts. Tuloy-tuloy niyang sabi habang nakangiti. At nag-imagine naman si Solites sa mga sinabi ni Lloyd na may music background pa ng kantang Can You Feel the Love Tonight na kanta rin sa pelikulang Lion King. Eto, kailangan mo lang pumirma rito. Wika ni Lloyd at binigyan ng panulat at tila isang kontrata si Solites. Kapag pumirma ko, ikakasal ako, masaya at excited nitong tanong. Oo, tama ka. Sagot niya. Pwede kang pumirma sa pinakadulo. Ngiting pang-uuto niya. Dito ba? Tanong nito at pinirmahan kahit pa hindi pa niya nabasa ang kontrata. Pagkapirma nito sa kontrata ay biglang nagbago ang aura ni Lloyd. Tila naging isang mabangis na lobo ang itsura nito na handang sumakmal kahit anong oras. Matapos nitong pirmahan ay binawi agad niya ito. At tumayo. Ito ay nakasulat sa batas ng mga dragon, tama ba? Lahat ng dragon na hindi tumupad sa kontrata sa mga tao ay mapaparusahan ng Dragon King's Breath. Wika ni Lloyd sa pagmumuka ng isang serial killer. Nagkaroon ng kutob si Solites. Ngayon ay nataman siya sa ulo ng isang baliw na demonyo nasa kanyang harapan.
Nakangiti naman ng malademonyo ang ating bida habang nakatingin sa napawpong si Solites. Sa Frontera County ay nakarating na sina Lloyd. Ayun, banda roon. Nakabalik na si Master Lloyd galing sa kanyang business trip. Palagi siyang bumabalik ng may daladalang nakaka-amaze na bagay sa tuwing siya ay dadating, ngayon ay isang dragon. Siya pala ay isang batang lalaki kapag siya ay nasa leash. Ang pagiging dragon niya ay parang walang sense. Hula ko nga din. Wika ng mga tao sa paligid habang nakatingin kina Lloyd kasama ang dragon na si Solites. Trash incinerator, ibig kong sabihin ay nakuha ko na ang dragon, ngiting isip niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.